Ewan ko, parang 1 month na akong may dugo. So, hi guys! Welcome again to my vlog. So, today is Sunday. Medyo hindi maganda yung weather namin ngayon. Kasi medyo maulan kami ngayon and makulimlim. And hindi pa kami nakapagsimba. Kasi pang umaga si daddy work ngayon. So, mamayang gabi pa kami magsisimba and hinihintay pa namin siya ngayon. So, nakaligo na kaming lahat. And then, nakapagplansya na din ako ng buhok. Ayan. So, ayan na guys, oh. Nakulimlim kami. Hindi ko alam kung tuloy-tuloy pa din yung ulan. But kanina ay, yun nga, maulan kami kanina. I'm just going to ask. Tatanong ko lang sa mga mommies na nandito sa Canada, specifically dito sa Canada, or kahit siguro sa ibang bansa. I don't know kung same tayo, but sa katawan ko kasi ganito yung nararamdaman ko. And medyo nababahala ako kasi nga ay hindi siya talaga normal. Kung sa tutuusin lang, hindi talaga siya normal para sa akin. Kasi sa Philippines dati ay gumagamit naman ako, but dito kasi hindi talaga ako hiyang. So ang problema ko kasi guys, mga mommies na gaya ko na nandito sa Canada or gaya ko na gumagamit ng pills, tanong ko lang kung hiyang ba kayo sa pills dito sa Canada? Kasi ang pansin ko lang sa akin ay hindi talaga siya maganda. Hindi siya maganda sa pakiramdam ko ever since nung nagsimula akong mag-pills. Kahit nung pagkatapos ko manganak ni Alicia, nag-pills kasi ako noon eh. But tinigil ko siya bigla kasi nga nahihilo ako and iba yung pakiramdam niya sa akin. Lagi akong naiinis. Tapos lagi akong nagugutom. Yung para akong basta kain ako ng kain nung pagkatapos ko mga naka-Alicia noong 2023. So, tinigil ko siya bigla. Hindi ko sinabi kay daddy. Tinigil ko siya nung mga bandang March. Kaya bigla naming nasundan si Pio. Hindi namin talaga si Pio pinlano. Pero yun nga ay tinigil ko bigla yung pills. Kasi hindi siya maganda sa pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit ganun. But, yeah, pinabago ko naman siya sa OB ko. Yung pills ko ngayon. Nung pagka-pills ko pagkatapos ko mga kay Pio. Kasi sabi ko sa OB ko, hindi ako hiyang doon sa unang binigay niya sa akin. Kasi nagpapalpitate ako minsan, nahihilo ako minsan. Tapos yun nga, lagi akong kumakain, lagi akong nagugutom. Iba siya sa pakiramdam ko. Hindi ko alam kung matapang lang ba talaga yung pills dito sa Canada compared sa Philippines. Kasi guys, sa Philippines, ilang taon ako nag-pills. Nung kaigitan, ang tagal ko, ilang taon siya bago namin nasundan. Kasi nung bago din kami pumunta dito sa Canada, nagbaon ako ng madaming pills. Kasi nga ayaw namin siya sundan kaagad na hindi pa kami settled dito sa Canada. Yung pills ko dati sa Philippines, yung alam mo yung nabibili lang sa butika na tag 35 pesos pa yun, yung color pink, yung itsura, yun yung pills ko dati. Nahiyang ako noon. Wala akong nararamdaman na kahit hindi nagbabago yung mood ko, hindi din ako nahihilo. Basta maganda siya sa pakiramdam ko. And pumayat pa nga ako noon. As in, maganda siya. Kung gusto ko lang na yun ang gusto ko talaga na pills. Pero nga, kakaiba yung mga brand nila dito sa Canada. Hindi ako hiyang. Tumawag na ako last week. Kailan ako tumawag? Yeah, tumawag na ako ng Wednesday sa family doctor ko. Kasi sabi ko, kako ay gusto kong baguhin yung pills ko. Kasi nung nagpa-check up kasi ako nung OB ko nung pagkatapos ko manganak, sabi niya sa akin, kung gusto kong ipabago yung pills ko, sa family doctor na ako tatawag. Kasi siya na yung magbibigay sa akin ng panibagong pills. But hinintay ko yung tawag nila until now, hindi pa din talaga sila tumatawag sa akin. Siguro bukas, Monday, tatawag ako ulit para mag-follow up ako kasi kailangan ko na magpa-check up. Kasi ngayon guys ay ewan ko, parang 1 month na akong
may dugo. Like, nireregla, excuse me sa mga sa mga lalaki na nanonood sa akin. Yung itong vlog na ito ay exclusive lang talaga para sa mga mommies lang. Kasi, or gaya ko, or sa mga, basta kung sino yung nagpipills na nakaka-relate sa akin. Yeah, 1 month na ako guys, na nireregla. Nababahala ako kasi sumasakit yung puson ko. Nawawala siya na isang araw, tapos kinabukasan babalik na naman. Kaya, tapos ang nararamdaman ko ay parang nahihilo nga ako. Minsan ay nahihilo ako, tapos yung eating ko talaga, hindi ko din mapigilan minsan. Kaya gusto ko siyang ipabago. Meron sana akong check-up sa OB ko ngayong 28. Kasi magpapa-appointment na sana ako ng tube ligation. Kasi ayaw na sana namin sundan si Tio. Pero napag-usapan namin ni Daddy, isi-surgery na din naman ako. Why not na sundan na lang namin siya next year. Kasi next year pa ako pwede mabuntis ulit. Kasi nga ay si emergency CS ako sa kanya. So, hindi pa namin siya pwede talaga sundan ngayon. So, tumawag ako, sabi ko, ika-cancel ko kasi ganun din naman diba? Isa-surgery ako, sabi ko, kako, magbubuntis na lang, dadagdagan na lang namin kasi total gusto ko naman talaga na 4 yung anak ko. Gusto din ni Daddy na 4. So, sabi ko, sundan na lang natin. Kasi, ang plano ko kasi is sa last na baby namin ay dun ko na ipapasabay yung pag-tube ligation. So, yun, na-cancel na siya. So, sa isip-isip ko, sana hindi ko na lang pala kinancel, no? Para mabigyan ako ng OB ko ng panibagong pills. Pero nga, yun nga, sabi niya nga sa akin ay sa family doctor na nga. Kaso nga, yung family doctor ko nga ay hindi nga natawag ulit. Kaya, hinihintay ko pa ngayon kung ano talaga yung magiging mangyayari nito. But, yeah, mag-comment kayo guys. Kasi wala kasi ako masyadong friend. Wala talaga akong friend dito sa Canada na yung same ng situation sa akin na nagpipills. Tingnan nyo, ang taba-taba ko kasi nga, diba, ganun ang reaction sa ating katawan ng mga babae kapag hindi tayo hiyang sa isang pills. Ang pills ko dati sa Philippines, yung Daphne ba? Daphne kasi nga nagbe-breastfeed ako dati ni Ethan. Nag-Daphne ako, doon tumaba din ako sobra noon. Tapos nung pagkatapos ko mag-breast milk sa kanya, nag-Dayan ako noon. Sobrang ganda ko noon guys, as in ang ganda ng Dayan. Hiyang na hiyang ako sa Dayan, pero ang nireklamo ko lang doon, sobrang mahal siya. So sabi ko, hindi na siya makatarungan kasi gusto ko makatipid kahit papano. So, lumipat ako doon sa 35 pesos nga na color pink siya na nabibili lang sa mga kahit saang butika. Yun din ang pills kasi nung mama ko. So, sabi ko, why not yun na lang ang gagamitin ko kasi 'di ba? So, yun, humiyang ako doon. Gumanda din naman ako, wala ko ibang nararamdaman. So, yun ang bala ko din na kapag may umuwi ng Pilipinas, yun na lang siguro papabili ko kasi although libre naman ang pills dito ngayon sa Manitoba, but alam mo yun, iba kakaiba yung pills. Kakaiba siya sa reaction ng katawan ko. Basta, hindi siya maganda. Para sa akin talagang hindi siya maganda. Minsan sumisikip din yung dibdib ko. Wala na ako ibang sisisihin talaga. Yung pills lang. Kaya nga sabi ko kay Daddy, parang gusto ko na talaga itigil yung pills. Pero natatakot naman ako baka mabuntis ako. Kasi syempre, hindi pa ako pwede mabuntis. Kasi nga, ang sabi dun sa OB ko ay after 2 years pa kung gusto pa talaga namin sundan. So, mga next year pa namin siya sundan. So, dapat ay meron akong alternative or panibagong pills na sana ay hihiyang ako. Etong pills ko kasi na to, wait lang ha, kukunin. So, ito guys, ito yung pills ko. Ayan. Ayan, Milan yung brand niya. Ayan siya. Ayan. So, ito kasi, sabi ni Doc ay, ano siya, para sa mga breastfeeding mom. So, para din siyang Daphne dati nung sa Philippines. So, siguro nga ay same lang din, no? Kaya gusto ko talaga itigil na to.
Kasi, total hindi naman na ako nagbe-breast milk talaga ni Pio. Though meron pa kaunti-kaunti, pero nga, ay hindi na talaga lagi. Kasi hindi na niya gusto. Like, hindi na talaga si Pio nahihiyang sa dede ko. Mas gusto na niya yung formula. So, kaya gusto ko na talaga siyang palitan. Kaya, ewan. Sana ay tumawag sila sa akin tomorrow. Pero, much better na ako. Ay, holiday pala bukas. Kasi, ano pala bukas? Thanksgiving. So, baka ay sa Tuesday na nga. So, baka ako na lang natatawag sa Tuesday. And, sa mga mamis na nanonood sa akin, anong gamit na pills niyo dito? Na yung parang same siya ng Dayan. Total libre naman yung pills. Yung same siya ng Dayan na effect na gaganda ka, si sexy ka, ganun. Gusto ko lang ganun na effect na pills. Ang pills kasi dito guys, hindi mo siya mabibili over the counter. Mabibili mo lang siya kung napiprescribe siya ng doktor. So, hindi ako po pwedeng pupunta lang ng pharmacy para magpabago ng pills ko. Hindi. Hindi siya pwede. Kailangan siya ng prescription ng doktor. And then, ang way dito na magpiprescribe ay yung doktor at saka yung pharmacy lang yung nag-uusap. Parang yung doktor, isisend lang niya yung prescription ko dun sa pharmacy. Tapos yung pharmacy na yung magbibigay sa akin, pipick upin ko na lang sa pharmacy. Ganon yung setup dito sa Canada. Hindi ka magbibit-bit ng prescription mo na gaya sa atin na may papel. Hindi. Wala dito yon. O lahat ay online siya. Kahit hindi naman sa pills, kahit sa anong gamot. Minsan pala, yung mga gamot ng mga bata ay bit-bit ko yon. Tapos ipapakita ko lang sa pharmacy. Pero etong pills ko, sila na mismo nagsisend sa pharmacy tapos pipick upin ko na lang. Magte-text na lang yung pharmacy sa akin kung pwede na siyang pick up. Even kapag gusto ko pang mag-refill. Ganon. So, yeah, yun ang problem ko ngayon, guys. Kahit si Daddy, sinabihan ko, Daddy, iba yung pakiramdam ko talaga. Parang gusto ko na siya itigil. Kung po pwede nga lang. Kung po pwede lang talaga siya itigil. Gusto ko na talaga siya itigil. Kasi, iba. Kakaiba. Doon, nag-offer naman si Daddy sa akin. Sabi niya, bakit hindi na lang ako yung magpapabasectomy? Sabi ko, hindi yata libre eh. Hindi yata libre. Ay, hindi ko alam. Basta na-search ko kasi ang magpapabasectomy, ang mahal. Abot ng 8,000, 10,000. Kaya sabi ko, hindi na. Kung gagastos ka ng ganun, 8,000, 10,000, ako na lang. Pambili na lang namin ng bahay yun, iipunin na lang yung 10,000 para sa bahay, di ba? Hindi ko sure ha, kung libre yung vasectomy or may bayad. But, yeah, na-search ko kasi is may bayad siya. I don't know. I'm not sure kung tama yung nabasa ko. But, yun nga. So, yun. Gaya ngayon, no, para akong nahihilo. Kanina pa ako nahihilo eh. Kasi nung naligo ako, parang pakiramdam ko nahihilo ako talaga. Iba yung pakiramdam ko sa kanya. Kaya gusto ko na siya na itigil. Ay, nako. So, mag-comment kayo mga mommies, please. I need your help. Ang OA. Yeah, gusto ko talaga, malaman ko ano yung mga gamit ninyo na pills na yung kasing effect niya ng Dayan. Pero, iba-iba kasi tayo ng katawan ng babae eh. But, yeah, malay natin, hiyang din sa akin, diba? Pero, yun nga, I don't know. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Ay. So, yun lang guys. Yun lang muna yung vlog ko ngayon. Kasi, gusto ko lang talaga gusto kong makarinig din sa inyo kung ano ba talaga, ano yung mga pills nyo, ano yung pakiramdam nyo, ano yung ginagawa nyo para yung pakiramdam natin na ganito ay kung ano yung gamit nyo na pills. Mag-comment lang kayo guys. Mag-comment lang kayo mga mommies. Inuubo yung mga anak ko ngayon. Talagang panahon na ng sipon at ubo kasi taglamig na. So, maraming salamat sa panonood and see you to my next vlog. Bye!